Iyon. Tuluyan na akong lumabas ng kwarto ko at naglakad sa hallway. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad hanggang makarating ako sa dulo at may kwarto ako doon nakita. Napahinto ako na makarating sa pintong iyon. Tulad ng kwarto, may sinseridad din to. Ano kaya meron sa kwartong to? Anong ginagawa mo? Agad ako napalingon sa nagsalita at kita ko ang pagsalubong ng kilay nito na nakatitig sa akin. Ang hinahanap ko ang kusina, natatarantang sagot ko. Wala dito ang kusina, nandun malapit sa kwarto mo. Maotoridad na sabi nito na ngayon ay nakalapit sa akin. Sige, salamat. Nahihiyang sabi ko at nagpa siya ng maglakad. Wait, don't try to go there again or else aalis ka sa bahay na to. May galit pang sabi nito kahit nakaramdam ako ng kaba. Oo, maikling sagot ko at naglakad na ako paalis. Naglakad ako pabalik sa kwarto ko at natagpuan ko ang kusina. Namangha ako sa laki nito. Naglakad ako papasok at may nakita akong malaking ref. Nagpunta ako sa unang ref at binuksan iyon. Ang mga laman nun, condiments, alak na mukhang mamahalin at kung ano-ano pa. Sinarado ko na yun. Grabe. Lagi ba siyang nainom ng alak? Parang lahat yata ng klase ng alak nandito na. Nagpunta uli ako sa ikalawang ref at binuksan yon. Ang laman puro canned goods, snacks na imported at kung ano-ano pa. Grabe, ito lang ang laman ng ref niya. Wala man ng sustansya eh. Baka dito na sa huling ref may gulay o prutas man lang. Sinarado ko na yon at naglakad na sa pangatlong ref. Binuksan yon at nanlumo ako dahil puro baboy, manok at kung ano-ano pang noodles. Kuminang ang mata ko na may nakita akong piraso ng itlog na kinuha yon at sinara na ang pinto ng ref. Nilapag ko sa mesa at tumalikod para buksan ang malaking cabinet sa itaas. Na makakita ng kawali, kinuha ko yon at humarap sa mesa. Nasaan bang kalan dito? Grabe. Ano bang klase ng bahay to ah? Lahat ng puntahan mong bahagi ng bahay automatic, minsan censored. Yaman talaga ng lalaking yun. Anong ginagawa mo? Napangat ako ng ulo at nakitang nakasandal si Mr. Smith sa gilid. Ha? Gulat na sagot ko dahil nakatopless to, nakapants na black. Kitang-kitang malalaking muscle sa dibdib at grabe ang pagkakagawa sa abs nito. Oh God, what a beautiful creature nakakita ko ngayon. Ano ka ba, Lara? Hindi ka pwedeng mahulog sa kanya. Paano ka naman di mahulog sa lalaking to? Sa ganda ng pangangatawan, sinamahan pa ng gwapong mukha. Binuksan ko yun at nanlumo ako dahil puro baboy, manok, kung ano-ano pang noodles. Masasabi mong ikaw na ang pinakaswerteng tao sa mundo pag siya na pangasawa mo. Kaso imposibleng mangyari dahil di sinasadya ang nangyari sa amin at yun dapat nangyari. Are you done recognizing my whole body? Dinig kong sabi nito kaya bumalik sa katinoan ng isip ko at naramdaman kong nasa tabi ko na to. Ha? Nagugutom kasi ako. Inahanap ko lang yung kalan dito. Here. Sagot nito sa mesa ay may pinindot. Kinuha ang kawali na nasa kamay at nilapag doon. Nandyan lang pala yan? Grabe, lahat ba ng parte ng bahay mo puro automatic at high-tech? Curious na tanong ko. Oo. Company ko nagsusupply ng mga raw materials or high-tech materials sa ibang company. That's why pati dito sa bahay ganun din. Maupo ka na lang doon. Utos pa nito kaya't naglakad na ako paupo sa upuan na nasa harap ng mesa. Pinagmasdan ko si Mr. Smith habang ito na nagluluto ng itlog. Ilang minuto lang natapos na ang pagluluto nito at nilapit sa akin ang pinggan na nalagyan ng luto nito. Kumain ka na, sabi nito sa buong boses. Salamat. Pasensya ka na ikaw pa nagturo para sa akin. Nahihiyang sagot ko. At nagsimulang sumubo ng niluto nito. May sasabihin ako. Biglang sabi nito kaya't napatingin ako kay Mr. Smith. I have rules in this house. 1, gawin mo ang gusto mong gawin. At alagaan mong bata dyan sa tiyan mo until lumabas siya. And last, huwag mong papakailaman ang gamit ko. Lalo na pumasok ka sa kwartong yon kanina. Do you understand that? Dagdag na sabi pa nito at seryosong mukha. Oo. Sagot ko na nakatitig din sa kanya. Kumain ka na dyan. Huling sabi nito at naglakad to paalis ng kusina. Kaya't sinundan ko siya ng tingin hanggang sa mawala na to sa paningin ko. In fairness, ang sarap niyang magluto, baby. Nilutuan tayo ng papa mo kaya't magpakabusog ka, ha? Bulong ko sa sarili habang hawak ang isa kong kamay ang tiyan ko. Napalis ako sa pagkakasandal ko sa kusina. Naglakad na pabalik sa kwarto ko. Pabagsak kong inihiga ang katawan ko sa kama at napapikit pa ako dahil masyadong maraming nangyari sa akin ngayong araw.
Nakaupo ako ngayon sa swivel chair ko at abala sa pagbabasa ng mga proposal na ginawa ng staff ko sa iba't ibang department. Narinig kong bumukas ang pinto pero di ako nag-abalang lingunin kung sinong pumasok. Mukhang busy ka. Seryosong tanong nito at nakita ko pa ang pag-upo niya sa couch pero nagpatuloy ako sa ginagawa ko. Wala ka bang trabaho at dito ka tumatambay? Sagot ko sa tanong niya, hindi nag-abalang lumingon. Natapos ko na lahat ng work ko kaya ako narito. Nga pala, kamusta yung babaeng nagsasabing ikaw ang ama ng anak niya? Tanong ulit kaya't napatingin na ako sa kanya at tumayo sa upuan. Nasa bahay ko siya ngayon nakatira. Sagot ko habang naglalakad papunta sa couch. What? Pinatira mo sa bahay mo? Gulat na tanong niya at kita sa mukha ang pagkagulat. Yes. Maikling sagot ko at naupo sa tapat ng upuan nito. Anong pumasok sa isip mo at pinatuloy mo siya doon? Di ba yun ang dream house ninyo ni Alicia? Seryosong sabi niya at pinag-cross ang kamay niya. Wala naman si Alicia. Tsaka ako nagpagawa ng bahay na yon. Kaya kahit sino pwede kong patirahin doon? Seryosong sagot ko at binaling ang mata ko sa ibang direksyon. I think she's special to you. I know you bro, hindi mo gagawin isang bagay kung di espesyal ang babaeng yan sa'yo. O dahil naalala mo si Alicia sa kanya. Agad akong napalingon sa sinabi niya. Di sila magkatulad dahil magkaiba sila. Seryosong sagot ko. Magkaiba silang dalawa dahil si Alicia mahalaga sa kanya ang career kaysa pangarap naming dalawa. Di tulad ni Lara na unahin ang kapakanan ng anak kaysa pansariling kapakanan. Pero minahal kong lubusan si Alicia at nangako sa kanya. Aantayin ko siya hanggang maabot niya ang pangarap niya. Kaya nga hanggang ngayon di ko magawang magmahal ng iba dahil sa kanya. Nakasakay na ako sa kotse ko pauwi sa bahay nang makarating. Bumukas ang automatic na gate saka ako pumasok sa bahay at pinarada ang kotse ko sa parking nito. Nang maiparada na, bumaba na ako at saka naglakad na papunta sa pinto ng bahay. Narinig kong maagang umalis si Mr. Smith kaya lumabas na ako ng kwarto ko dahil nakaramdam ako ng gutom nang marating ko ang kusina. Naisipan kong magluto ng chicken. Ginawa ko yung fried chicken dahil gusto ko nang kumain ng prito. Na matapos magluto, kumain na ako at nakaramdam ng kabusugan. Tumayo na at niligpit ang pinagkainan ko. Nagpa siya ako bumalik ng kwarto dahil nakaramdam ako ng init kaya't naligo ako. Nang matapos maligo, naupa ako sa kama para ayusin ang gamit ko dahil di ko pa ito naaayos mula nang dumating ako dito. Kinuha ko ang maleta at nilabag ko yun sa kama at saka isa-isa nilagay sa walk-in closet ko. Na matapos kong mag-ayos ng damit ko, naisipan kong humiga sa kama dahil nakaramdam ako ng antok kaya napahiga ako at saka pumikit. Nalimpungatan ako kahit antok pa, tumayo na. Napatingin ako sa wall clock na nakasabit sa dingding. 7:00 ng gabi na pasarap ang tulog ko. Baka pauwi na yun si Mr. Smith. Agad ako lumabas ng kwarto dahil naisipan kong magluto ng dinner namin. Agad ako nagpunta sa kusina, binuksan ang ref. Naisipan ko na magluto ng sabaw kaya kinuha ko ang baboy. Nag-alaga ako at simulan ko na maghanda ng ingredients sa lulutuin ko. At nang matapos ko mag-ready, nag-umpisa na nga ako magluto. Na matapos magluto, nakarinig ako ng kotse papasok kaya nag-ready ako sa dining area ng niluto kong ulam at kanin. Narinig kong bumukas ang pinto at nagmamadali akong pumunta sa pintuan. Magandang gabi, nandito ka na pala Mr. Smith. Masiglang bati ko. Magandang gabi. Bati nito na wala man lamang reaksyon sa mukha nito. Nagluto ako ng dinner natin. Nianda ko na rin sa dining area. Masigla ko pa rin na sinabi. Di ako gutom at saka sa susunod, do not cook for me. I can take care of myself and please don't act that way. That you are my wife because you are not. Seryoso at matalim na sabi nito at naglakad na to papaalis sa harapan ko, papunta sa kwarto niya. Bagsak ang balikat na naglakad ako pabalik sa dining area, tsaka naupo ako sa upuang naroroon. Doon bumagsak ng luha na kanina pa gustong bumagsak. Ang tanga-tanga mo talaga, Lara. Bakit ba naisipan mong magluto para sa lalaking yon? Tama siya, hindi kanya asawa, kaya wala kang karapan ipagluto o mag-alala sa kanya. Pinahid kong luha ko at nagsimula ng kumain. Kung ayaw mo ng niluto ko, ako na lang kakain. Nang matapos pang kumain, nagpa siya ako na bumalik na sa kwarto ko. Alex POV. Naglalakad ako at niligpasan siya at saka diretso na ako nagpunta sa kwarto ko. Napabuntong hininga ko na nasa labas na ako ng kwarto. Agad kong nilawagan ang necktie ko at saka pabagsak na naupo sa couch.
Bakit ba pakiramdam ko may nagawa akong mali? At sa isiping yon tuluyan ko nang inalis ang necktie ko. Binuksan na isang botones ng long sleeve ko. Napatayo ako sa couch at nagpasya ako na lumabas sa kwarto ko at saka nagpunta sa dining table. Pero nalaglag ang balikat ko nang di ko na nakita si Lara at malinis na ang lamesa. Naglakad ako pabalik sa kwarto ko pero napahinto ako at napatingin ako sa kwarto ni Lara. Sarado na ito, kaya tuluyan na nga akong pumasok sa loob. Pabagsak akong nahiga sa kama dahil katatapos ko lamang na maligo. Alam ko hindi pa tanggap ng papa mo. Pangako kong aalagaan at palalakin kita ng maayos. Bulong ko sa isip ko at napapikit na ako dahil nakaramdam na ako ng antok. Naalimpungatan ako sa araw na pumasok sa loob ng kwarto ko. Pinilit ko bumangon sa pagkakahiga kahit pikit ang mga mata. Dahan-dahan ako nagmulat at tinignan ng oras. 7:00 na pala. Napatayo akong bigla nang tumunog ang cellphone ko. Lumapit ako sa mesa kung saan nakalagay ang cellphone ko at tinignan. Ngayon pa lang balik ko sa klinik para sa check-up ko. Naisipan ko lumabas ng kwarto ko dahil nakaramdam ako ng gutom. Maglalakad sana ako na makita kong lumabas sa kwarto niya si Mr. Smith na naka-business suit. Ang gwapo niya talaga kahit anong suotin niya. Napailing ako sa isiping yon. Mr. Smith? Panimula akong tawag sa pangalan niya dahilan para mapalingon to sa gawi ko. Ano yon? Maikling sagot niya at nag-iwas ang tingin sa akin at saka naglakad papunta ng sala. Pupunta ako sa klinik ngayon para magpa-check up at dadan ako ng supermarket. Bibili din akong prutas at vitamins para sa bata. Seryosong sabi ko. Okay, itong gamitin mo pagpunta sa supermarket. Bilhin mo rin ang gusto mong bilhin para sa bata. Sabi nito at sabay abot sa akin ng card na kulay black. Salamat Mr. Smith. Nakangiting sagot ko at kinuhang card sa kamay niya. Naglakad na to papunta sa pintuan. Ingat ka sa pagpasok sa trabaho. Pahabol pang sabi ko at sinundan siya sa pinto. Tuluyan na tong lumabas. Anak, kahit medyo masungit ang papa mo at kung minsan wala siyang pakialam, may kabaitan pa rin pala siya. Alam kong darating ang araw matatanggap ka rin niya bilang anak niya. Nasabi ko na lang sa sarili ko at nagpunta sa kusina para magluto ng agahan. Nakaupo ako ngayon sa klinik kung saan ko na lamang buntis ako. Nasaan si Ma'am Lara? Dinig kong tawag sa pangalan ko kaya't napatayo ako sa pagkakaupo. Ako, miss. Lapit ko sa nurse na nakatayo. Pasok na kayo, ma'am. Nakangiti nitong sabi. Kaya't pumasok ako sa loob at sinalubong ako ng doktor na tumingin sa akin. Sa gilid may kama na di ganon kataasan. Sa harap may aparato na may TV sa unahan at pindutan. Mahiga ka na, misis? Utos sa sabi ng doktor kaya't naglakad ako sa kamang naroroon at nahiga na. Sinimulan nito magsuot ng gloves at may kinuhang botelya. Tinaas ang damit ko at nilagyan yon. Malamig ang likidong yon sa tiyan ko at may kung anong nakakabit na aparato na yon. Tinapat yon sa tiyan ko at saka ako napanganga na makitang may lumabas sa TV na kung ano. Nakikita mo ba sa monitor? Yan ang anak mo, misis. Stable ang heartbeat niya at wala ako nakikitang problema. Pero kailangan mo mag-ingat kahit okay ang baby mo. Masyadong masara ng pagbubuntis ngayong nasa stage ka ng paglilihi. Mahabang paliwanag nito at di masidla ng kaligayahan ko habang pinapanood ang dahan-dahang paggalaw nito sa tiyan ko. Salamat, Dok. Nasabi ko lang dahil sa katuwaang nararamdaman ko. Napaupo na ako ngayon sa upuan at inaantay na ang results. Ma'am Lara? Tawag sa akin ng nurse kaya napatayo na ako at lumapit dito. Ito na po ang results ng check-up nyo. Nandyan din po ang vitamins na kakailangan ninyong i-take. Take care of yourself, ma'am, para po sa baby ninyo. Mahabang sabi nito at kinuha na ang results. Naglakad na ito papasok sa loob. Napaupo ako sa upuang naroroon sa klinik at saka binuksan ang envelope na binigay sa akin. Kinuha din ng papel. Nakita ko ang picture ng ginawang ultrasound sa akin. Saka napangiti ako at inimas ang larawan. Anak, pangako, palalakihin kita ng maayos. Binalik ko na sa loob ng papel at napatayo na dahil dadaan pa ako sa supermarket para bumili ng kailangan ko. Alex POV. Maaga ako nagising dahil maagang meeting ko. Agad ako nagpunta sa bathroom para maligo. Nang matapos na ako maligo, dumiretso ako sa walk-in closet ko at saka nagsuot ng business suit at nagpa siya ng lumabas ng kwarto ko. Napahinto ako na makita kong lumabas ng kwarto niya si Lara na bagong gising. Naglakad pa ako papunta sa sala para ayusin ang gamit ko. Salamat, Mr. Smith.
Nakangiting sagot nito at kinuha ng card sa kamay ko. Kaya naman nang masiguro kong kumpleto na ang gamit ko, saka naglakad na papunta sa pintuan at kita ko pa ang pagsunod niya sa akin. Ingat ka sa pagpasok sa trabaho. Saad nito sa masiglang boses kaya biglang may kumislot sa loob ng dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Kung ano na parang gaan sa loob ko at tuloy na akong lumabas ng bahagyan na tinungo ng kotse sa kapinandar papaalis sa lugar na yon. Nakaupo ako ngayon sa swivel chair ko at abala sa pagbabasa ng proposal. Na maalalang sinabi ni Lara na pahinto ako sa pagbabasa at sinandal ang likod ko sa upuan ko. Kamusta kaya ang check-up niya? Napaining ako saglit sa pag-iisip at muli tinuon ang mata ko sa proposal na nasa harap ko. Mr. Smith? Napahinto ako sa ginagawa ko at napatingin ako sa nagsalita. Secretary kong nasa pinto. Ano yun? Tanong ko sa malumanay na boses. May meeting po kayo sa Brain Construction ng 2 p.m. Sabi nitong nakatingin sa akin ng seryoso. Okay, maikling sagot ko. Sige po. Saad nito at akmang aalis na. Teka, biglang pigil ko sa sekretary ko na lalabas na. Yes, Mr. Smith? Sagot nito na nakangiti ito. I-cancel mo ang meeting ko ngayon at mag-set ka ng ibang araw. May pupuntahan ako. Utos ko at tumayo na ako sa pagkakaupo. Yes, Mr. Smith? Yumukong konting sagot nito at saka lumabas to ng tuluyan sa opisina ko. Kinuha ko ang coat at saka lumabas na ako ng opisina. Lara's POV. Bumaba ako sa malapit na supermarket na di kalayuan sa subdivision na tinutuloyan ng bahay ni Mr. Smith. Pagkababa ng taxi, pumasok na ako sa supermarket para mag-umpisang mamili ng mga kailangan ko. Nagpunta ako una sa prutas, sunod sa gulay, sa mga biskwit, personal hygiene at kung ano-ano pa. Napahinto ako sa baby's apparel. Napangiti ako sa dress na kulay pink na nakahanger at nakadisplay. Natauhan ako na marinig kong tumunog ang phone ko. Agad kong hinanap ang cellphone ko sa bag at na makita ko, tinignan ko kung sinong tumatawag. Mr. Smith, bakit kaya? Huminga ako na malalim at sinagot ang tawag niya. Hello? Panimula ko. Where are you? Dinig kong tanong nito sa kabilang linya. Nandito ako sa supermarket namimili. Sagot ko sa malumanin na boses. Okay. Maikling sagot at binaba na ang tawag niya. Natulala na lamang ako. Ano yun? Tumawag lang para itanong kung saan ako? Nag-aalala ba siya sa akin? Napailing ako sa sinabi ko. Imposibleng mag-aalala yon sa akin dahil isa na siya sa taong walang pakialam sa akin. Ibinalik ko na sa bag ang cellphone ko at muli napatingin sa dress na nakasabit. It's a beautiful pink dress. Do you like it? Gulat ako, napalingon sa nagsalita. Teka, anong ginagawa mo rito, Mr. Smith? Gulat pa ring tanong ko. Naisip ko na baka marami kang bibilhin at ikaw lang magbubuhat kaya ako nagpunta rito. Walang emosyong sabi pa nito at lumingon sa akin. Salamat. Nasabi ko na lamang dahil nakaramdam ako na sobrang bilis sa pagtibok ng puso ko. Di na ito nagsalita at binitbit niya ang dala kong shopping basket at naglakad na palayo sa akin. Napasunod na nga lang ako sa kanya at kung ano-ano pa ang binili ko sa loob ng supermarket. Na makapagbayad na sa cashier, lumabas na kami at nagpunta na sa kotse. Si Mr. Smith na ang naglagay ng mga pinamili namin sa likod ng kotse niya at pumasok na ako sa loob ng kotse. Maya-maya pa nagpunta na ito sa driver's seat at saka ito pumasok sa loob. Salamat Mr. Smith at sinamahan mo ko na mamili. Sabi ko na nakangiti. Wala akong meeting ngayon kaya't wala akong gagawin sa opisina. Napadaan lang ako dito kahit naisipan ko. Sagot nito at tumingin din sa akin. At pinandar niya ang mahina ng kotse at nagmaneho na papaalis sa lugar na yon. Napatingin na lang ako sa bintana ng kotse niya dahil may kung ano sa loob kong nakakaramdam ng sakit sa sinabi ni Mr. Smith. Akala ko na isipan niyang pumunta dahil nag-aalala siya sa akin pero hindi pala. Bakit ganito? Nasasaktan ako sa mga pinapakita niya. Wala siyang pakialam sa akin. Napukaw ang mga mata ko nang mapadaan kami sa isang park sa loob ng subdivision. Kaya naman napangiti ako. Ang ganda! Wala sa sarili na bulong ko dahil sa ganda ng lugar. Natauhan ako nang maramdaman ko na tumigil ang kotse ni Mr. Smith kaya agad akong napalingon sa kanya. Teka, bakit tayo tumigil? Biglang tanong ko. Gusto ko na maglakad muna tayo. Maaga pa naman para umuwi.
Sabi nito at bumaba na ang kotse niya at nagpunta sa gawi ko para buksan ang pinto ng kotse, kaya bumaba na ako. Na makababa ng kotse niya, sigurado niya. Sinarado niya yon at nag-umpisa na kami maglakad papunta ng park na yon. Marami ng kabataan kasama ng mga magulang nila ang abala sa picnic na inihanda ng mommy nila. May ilan namang bata na abala sa pakikipaglaro sa tatay nila. Kahit ano naman, napangiti dahil sa ganda ng park na ito. Maganda ang mga grass sa lugar at sa gitna may malaki na fountain na patuloy lang sa pag-agos. Sa ibang bahagi may playground din na pwedeng maglaro ang mga bata. Nawala ang pagmamasid ko at may batang nadapa sa harapan ko. Kaya gano'n na lamang ang pag-aaral ako at mabilis akong lumapit sa batang lalaki na ngayon ay umiiyak na. Tahan na! Pag-aalo ko at pinahid ko ang luha sa mata niya at naupo ako para magpantay ang taas namin. Humintuto sa malakas sa pag-iyak at humihikbi na lamang. Huwag ka nang umiyak. Okay lang naman na madapa. Basta kapag nadapa ka, tumayo ka lang kaagad. Nakangiting sabi ko sa bata at napatigil na ito sa paghikbi. Salamat ate. Sagot nito at ngayong ngumiti na, pinunasan ng luha sa mata niya. Sige, maglaro ka na lang ulit. Nakangiti ko pa ring sabi at ginalo ang buhok ko kaya naman tumakbo ito papalayo sa akin na nakangiti na. Upo tayo, Mr. Smith. Pag-aaya niya sabay turo sa upuan na naroon sa ilalim ng puno na malaki. Kaya na maglakad siya ay napasunod nga rin ako at nang maupo siya ay naupo na rin ako. Naupo rin ako. Salamat Mr. Smith at huminto tayo para makita itong park. Kahit saglit lang, masiglang sabi pa nito. Natutuwa ako at masaya ka. Seryosong sabi ko kaya naman napatingin to sa akin ng seryoso. Kaya nag-iwas ako ng tingin. Kamusta naman yung check-up mo sa klinik? Pag-iiba ko ng tanong. Healthy at okay ang bata, walang problema. Basta't uminom lang ng vitamins at kumain ng masusustansya, sagot nito. Mabuti naman, maikling sagot ko. Teka, narinig ko pang sabi niya kahit napatingin ako sa kanya at abala ito sa paghahanap ng kahit ano sa bag niya. Ito, baka gusto mong makita ng anak natin. Dagdag nito sabay abot ng envelope sa akin. Napatingin lamang ako sa iniaabot niya. Sa'yo na yan. Sinabi mo naman na okay ng bata, okay na yun. Seryosong sabi ko pero kusa ako natigilan. Nang kunin niya ang kamay ko at ilagay doon ang envelope sa kamay ko kahit napatingin ako doon. Sa'yo na yan. Umuwi na tayo. Dagdag pa nito at tumayo na. Natigilan ako na ilang minuto at saka napabuntong hininga. Nalagay sa bulsa ng coat ko ang envelope na binigay ni Lara. Tumayo na at saka naglakad na ako papasunod sa kanya. Ilang minuto lang nakarating na kami sa bahay pagka-park ko ng kotse ko. Bumaba si Lara at ako naman ay kinuha ko sa likod ang mga pinamili namin. Saka naglakad kami papasok ng bahay. Dumiretso kami sa kusina at nang makarating nalagay ko sa mesa ang mga binili namin. Ako, Mr. Smith, mag-aayos nito sa ref. Presenta ko nang makalapit to sa akin. Pahinga ka na, salamat ulit. Dagdag pa nito at nagkumpisa ng buksan ng plastic na pinamili namin. Naglakad ako papunta ng kwarto dahil napagod din ako ngayong araw. Nang makapasok na ako sa loob ay hinubad ko na ang coat at nilapag iyon sa couch. Napatingin ako sa sahig na makita ko na may nalaglag mula sa coat. Kinuha ko yun at babagsak na naupo sa couch. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope at napawang ang bibig ko na may papel sa loob noon at nilabas ko. Saka binuksan at natigilan ako na makita na may larawang nakadikit doon. Black and white ang naturang larawan na may kung anong nakaukit na imahe. Kumudlit sa alaala ko ang pagbibigay sa akin ni Lara nito. Di ko namamalayan na hinaplos to ng larawan at na may numuong ngiti sa mga labi ko dahil sa nakikita ko ngayon. Anak ko ba talaga ito? Bulong ko sa isip ko at isinandal ko na ang likod ko sa headboard ng couch at napatingin ako sa kisame na animoy may tinititigan ako roon. Napapikit ako na may ngiti sa mga labi habang nasa kamay ko pang result sa ubigay ni Lara. Nakaupo ako ngayon sa swivel chair ko habang nakatingin ako sa kung saan. Ang lalim ata ng iniisip mo. Natauhan ako sa pagkatulala at napalingon din ako kay Kian. Ang lalim ata ng iniisip mo.
Napaayos ako ng upo. May naisip lang ako. Sagot ko na walang reaksyon sa mukha. Tulad ng anak mo sa babaeng yon. Panunumbok na tanong pa nito sa akin. At ngayon nakaupo na sa couch na naroon. It's about business, nothing else. Wala pa ring reaksyon na sagot ko sa tanong niya. Business? Sabat ka pumunta sa meeting mo kahapon kay Mr. Sandoval about sa contract nila sa atin? Sarkastikong tanong nito na sinabayan pa ng ngisi. Fine. Umuwi ako dahil nabanggit sa akin ni Lara na nagpunta siya sa clinic para mag-follow-up check-up tungkol sa bata. I was checking if there's nothing wrong with the baby. Mahabang paliwanag ko na nakatingin na sa kanya. Lara pala ang name ng ina ng bata. But it sounds beautiful. Panunok sa pang sabi nito. Kaya siguro napauwi ka na maaga. Dagdag pa nito at tumawa ng pagak. Napatayo ko sa upuan ko at naglakad papunta sa couch at naupo roon. You know what? Seriously, she's really beautiful and innocent inside and out. May times na hindi ko rin maintindihan ang sarili ko dahil may kung ano sa loob ko ang nagpapabilis sa tibok ng puso ko. Kagaya ng nararamdaman ko para kay Alicia. Mahabang paliwanag nito sa malamlam na boses at napabuga pa ako ng hangin. You know, Alex, I think unti-unti nang bumubukas ang puso mo para sa kanya, kaya ka nakakaramdam niyan. Pero alam mo na hindi pa rin mapapantay ng kahit sino ang pagmamahal mo para sa kay Alicia. Kaya nga, until now, hindi ka nagkaroon ng kahit anong commitment sa ibang babae dahil inaantay mo pa rin si Alicia na bumalik sa'yo.